tools na makakatipid ka. So watch this video hanggang sa dulo. So, Paul again here. Welcome sa 23rd vlog ko. So, last time nung gumagawa ko ng computer hack, napurnada, hindi dahil sa tinatamad ako, wala akong tools. And yung hiniraman ko kasi na tsempohan na magpapagawa sila ng bahay. So, ayun, natigil din ng ilang weeks yung paggawa ko ng printer rack or yung patungan ng printer. And then, expected talaga na busy sila. Doon ko na-realize na iba talaga yung kapag meron kang sariling gamit. Pag may sarili kang tools or gamit, hindi ka naghihintay. Hawak mo yung oras mo. Kaya nag-search ako online kung saan pwede bumili ng tools. Yung quality at yung makakatipid ka. Siyempre, yung hahanapin natin yung pang long term, yung pang build, yung pang matagalan talaga. Pero siyempre sa presyong kayang-kaya ng bulsa. So, awa ng Diyos, nakabili na rin tayo ng sarili nating tools. Then, nung February 13th, nung nagkaroon tayo ng budget, so, since may work na ako noon, after nung off ko, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, bumili na agad ako ng tools ko. Then, nung February 14, kinabukasan, syempre, ginawa ko na agad yung printer rack na ginagawa ko last time. Kaya kung makikita nyo, pumunta ako sa garahe para gumawa ng sarili kong tools. Kasi para sa akin, matibay yung kahoy na tools eh. Talagang tested ko na yon. Kung mapapansin mo sa mga previous vlogs ko, yung ginagamit ko sa mga sabitan ng damit, yung kahoy na tools. Para kapag nag-screw ako doon, mas titiyak ko talagang hindi malalaglag yung mga bagay na kinakabit ko. At sapat na rin tong magagamit ko tong mga tools na to para makapag-freelance ako on the side. Kaya ito yung mga nasabi kong mga nabili ko na swak din sa budget ko talaga. Kaya kung gusto mo malaman kung saan makakabili ng makakamura ka na power tools, panoorin mo lang tong video hanggang sa dulo. Then, yung link na ilalagay ko sa comment section, i-make sure mo lang na papanoorin mo siya ng buo. Mahalagang panoorin mo siya. And para kung naghahanap ka rin ng tools na pang-build sa sarili mong project, alam mo na rin kung saan ka pupunta. Pero bago ako bumalik dito sa printer rack, meron muna akong inayos dito sa bahay. Nilinis ko muna yung ilalim ng lababo namin. Dati naglalawa siya. Since ngayon, hindi na. Siyempre, dry na lagi. At nakakatawa kasi hindi na ako nag-aalala na baka mabasa yung mga sapatos ko. Then, going back to February 14, tinuloy ko na agad yung printer rack. So, since may sarili na akong tools, natapos ko na agad yung mga ginawa ko. So, ito yung printer rack na natapos ko. Medyo nahihirapan lang ng konti, pero kaya naman. Then, after makabit yung printer rack, same day, naka-arbor din ako ng gulong ng truck. Kaya ito syempre, nilinis ko na agad siya. And abangan nyo na lang sa mga next vlog ko kung para saan ko siya gagamitin. Since kasama rin sa task ko yung palitan ko yung upuan ng motor ko. Tapos, nataon pa na naka-sale yung services nung reputable na nagagawa ng upuan. And yun ay si Boss Mel Customs. Hindi na natin siya pinaabot ng katapusan syempre. So, shoutouts nga pala sa Boss Mel Customs. Sobrang nagustuhan ko yung seats and ang ganda ng services. Plus, mababait yung staff nyo. And sobrang solid talaga ng pagkakagawa. Sobrang satisfied ako. Kaya kung subscriber ka man o hindi at umabot ka sa dulo ng video na to, like, share, and subscribe. And see you sa aking next video.